Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo ngayon mga kabisdak, no? Ha. So medyo warm yung panahon ngayon mga kabisdak. I think nasa, hindi naman masyadong mainit, okay lang. 26, 28 degrees. So okay siya mga kabisdak. So sasampay ko to, Zak. Meron akong isasampay. Yung ano kasi mga Zak, yung mga bedsheets namin ba, nilabhan ko dahil si Gian kagabi. Laki ng ano, laki ng uwak. Grabe. You know. Ooh, may uwak. Alam mo ba mga dito sa Australia, maraming cases na yung mga ganung yung uwak ba, yung mga ganung bird, yung ano, kinakain yung ano, tinutuka yung mata. Kaya delikado din. Tawag nito sa si Gian kagabi, masamang pakiramdam, sumuka, ang dami niya sinuka. Kawawa nga. Yung buong dinner niya kagabi, sinuka niya mga kabisdak. Meron kasi siyang ubo, tapos hindi siya sanay na i-spit out yung ano ba, yung phlegm niya. Kaya ubo ng ubo hanggang sa sumuka. Pero ngayon medyo better naman, pinainom ko ng Bisolvon mga kabisdak. So ngayon pala mga kabisdak, no, alauna, almost 2 PM. Ito yung unit namin mga kabisdak ko. Yan, 2-story to, 2-story. So ngayon naisipan ko lang mga kabisdak na i-share sa inyo, i-discuss, no? I-discuss. Meron kasing ano, another letter sender. Meron ulit nag-send ng email sa akin. Meron siyang question. Tapos gusto ko siyang tanungin, gusto ko siyang sagutin mga kabisdak, no? And ano kasi timing ba na, especially recently, related kasi siya sa ano, sa student visa. Yung question niya about pocket money daw. Tapos especially ngayon, ang daming mga content creators, no, na makikita niyo online, especially sa Facebook, na ang daming minsan nakakalito na information about student visa. Kaya ano din mga kabisdak, minsan careful kayo sa mga nakikita niyo online. Huwag basta-basta maniwala din. Ang better talaga to consult ng licensed immigration agent, or mag-google search kayo, do your own research talaga, no, pagbalak niyong pumunta dito sa Australia. Anyway, medyo nangangalay na. Lagay ko muna ito dito mga kabisdak. And then i-check ko din yung ano, yung mailbox. So yun nga, andito sa email mga kabisdak. Basahin ko muna yung message ni letter sender. Sabi niya, nasa na ba yun? Alright, wait mga kabisdak. Right, to. Sabi niya, hello po Sir Bisdak. Good day po sa inyo. My name is blank. Taga Iloilo po ako. Gusto ko lang po magtanong if 130,000 pesos na pocket money ba ay makasustain na po sa stay ko before ako makahanap ng part-time job. Planning and saving pa lang po ako for international student, and gusto ko din sa Adelaide. Sana mapansin niyo po yung tanong ko pag may time lang po kayo. Salamat po sir. First of all, thank you so much, no, dito sa nagpadala. Hindi ko na lang banggitin yung name. Thank you so much. At yun, nag-effort ka talaga na mag-send ng email sa akin. Marami nagme-message sa akin mga kabisdak, sa Facebook page, nag-email, pero minsan nga sobrang busy ko din kasi meron akong trabaho pa, full-time job. Hindi ko na siya hindi ko na kaya minsan, to be honest, hindi ko na kaya minsan i-monitor lahat. Meron kasi akong tinanim, meron akong tinanim dito na, ayun o, yung cleaner, yung building maintenance, tinabunan yung ano, ito, lagay, see, tumubo. Kamuti ito mga kabisdak, nilagay ko dito. Ngayon, kung buti na lang, napansin ko. Alright, so lagyan natin dyan. Merong snail, dami snail. Okay, pabayaan na natin sila. Yan, di ba? Tumubo mga kabisdak. Alright, so check muna natin yung mailbox. Balikan ko tong sasampay ko na bedsheet pag na-check na. So going back sa questions ni letter sender, no, enough na ba yung 130,000 pesos para sa pocket money niya? So doon yung sagot ko mga kabisdak, doon muna tayo sa diplomatic, by the book na sagot, no, yung tamang sagot. Yung according sa book talaga ba, according sa requirement ng Australian government. Kasi dito mga kabisdak, pag nag-apply ka ng visa, yung student visa, di ba, may declaration yan ng ano, meron kang ipapasa or isa-submit na letter of financial support, hindi letter, pero proof of financial capacity. So kailangan mong i-prove sa immigration ba na yung pagstay mo dito, kaya mo i-support yung sarili mo
na hindi mo kailangan magtrabaho kasi yung purpose mo para pumunta dito is para mag-aral, di ba? Para hindi naman para magtrabaho. Kaya yung immigration, meron silang certain amount na hinihingi, no, sa aplikante. Ay, hindi ako sure pero paki-double check mga kabisdak, pero I think nasa 24,000 ngayon pag single applicant ka. Tapos another $8,000. Yung 24,000, ang napakalaking pera niyan in peso mga kabisdak. Ano yan, mga around 900,000 pesos, no, yung $24,000. Tapos pag meron kang dependent, let's say partner mo, asawa mo, misis mo, kailangan mo magdadag ng another around $8,000 to $9,000, which is another 300,000 pesos. Napakalaki. Tapos pag may anak ka, another dependent, kailangan mo uli magdagdag another 3,000 to 4,000 pesos, which is another 150,000 pesos. So medyo malaki-laking pera mga Zak. Wala laman to mailbox mga Zak. So siguro in total, no, pag single ka lang, single applicant, kailangan mo mag-provide ng financial capacity proof na around 900,000 pesos or $24,000 AUD. So ganun. So dapat pag ano lang, medyo diplomatic na sagot, dapat yung question na, halimbawa yung question ni letter sender na teka lang Zak, for list chinek ko to Zak, alam nyo ba grabe ano Zak, grabe yung layo ng diferensya ng bayad ng renta dito. Itong pinarent, ano siya, unit something yung katabi namin, $550, tapos yung sa amin naman is $450, almost $100 difference, no. So anyway, going back mga Zak sa comment ko, so doon sa nag-send ng email. So hindi naman siya mali, pero parang syempre personal siya na nag-ask ng questions. Tapos sinare ko lang din dito sa vlog na sa mata ng immigration, sa mata ng ng requirement, dapat pag pupunta daw dito meron kang enough financial capacity, no, to support yourself without finding a job. Hindi mo kailangan magtrabaho para masuportaan mo yung sarili mo while nag-aaral ka. So ganun yung pagkaintindi ko mga kabisdak, no. So dapat kay letter sender meron kang more than 130,000 pa, let's just say 1 million, no, 1 million pesos dapat na naka-ready para ma-support mo yung sarili mo while andito ka sa Australia nag-aaral. Pero in reality naman mga kabisdak, isa na kami doon na pumunta dito na student visa, na yung pera namin na readily available na cash is maliit lang, nasa $3,000 ata or 100,000 pesos, or let's just say nasa 3,000 to 5,000. Ganun lang din, almost pareho kay letter sender, no, mga 100,000 to 150,000 pesos yung cash namin. So depende kasi sa sitwasyon at opportunity, kung halimbawa opportunity ba na darating sa pagpunta mo dito. So ang hirap sagutin kay letter sender kung kaya ba, kasi I don't know, hindi ko alam kasi wala ka pa dito. Malalaman mo lang pag andito ka na, no, especially kung nasa yung lugar din kung saan ka, kung marami bang job opportunity na mahanap sa area kung saan ka. Pero ganito na lang, sa base sa sitwasyon namin, yung na-experience namin, yung pera nga namin, no, yung dala namin pagpunta dito is lang, maliit, no. So ako lang 2 weeks ata yun, 2 to 3 weeks na nakahanap ako na medyo stable na trabaho, yung sa cleaner. So yun, kaya naging enough siya sa amin, naging tama lang siya para sa amin yung 100,000 to 150,000 pesos na pocket money namin. What if ako yung nasa sitwasyon ni letter sender, 130,000 pesos, no, yung pera ko, I think para sa akin kakayanin ko yun mga kabisdak, kasi alam ko sa sarili ko na hindi ako magi-give up at I'll do my best talaga. Gagawin ko ang lahat na makahanap ng extra pera, ng trabaho kaagad, no. I don't care kung anong trabaho pa yan, basta lang legal at legal siya na trabaho, at yun, hindi inapakan yung pagkatao ko, okay siya sa akin. I'm confident, go ako. Kung ako si letter sender, meron ako 130,000 pesos, go ako mga bisdak. I think that's enough money for me na to start here sa Australia. Pero sorry mga bisdak, ang hirap kasi isang factor pala doon, no, nung hindi ko kasi alam yung sitwasyon ni letter sender. Ang sabi lang kasi niya pocket money. Kasi ngayon, di ba, merong limit, meron ding time limit, no, sa
mga international student. Kasi kami dati master's degree kami mga kabisdak. So wala akong limit sa trabaho, kaya okay talaga yung kitaan ko dati, no. Itong si letter sender, pag siya lang mag-isa, sigurado meron siyang limit, work restrictions. So medyo mahirap din, 130,000 pesos. Ano lang talaga, tiyaga lang. Kung kinaya naman ng ibang naka-student visa dito mga kabisdak, no, na ganun, siguro ano lang talaga, diskarte at kakayanin. Kakayanin. So yun mga kabisdak. So pag meron kayong mai-suggest kay letter sender mga kabisdak, comment na din, no, kung ano yung sa tingin niyo na maganda niyang gawin. Pasensya na pala mga kabisdak if hindi kayo sang-ayon sa mga sinasabi ko dito. Ano kasi to, hindi siya scripted itong ano ko, yung pag-vlog ko ngayon. Wala akong piniprepare na script. Ano to siya, impromptu, raw vlog to. Walang edit. Lahat-lahat, what you see, what you got, what you hear is what you get. So tulungan natin si letter sender na mas maliwanagan, tama po yung Tagalog ko, mas ma-enlighten pa yung ano niya, yung kailangan niyang gawin, no, kasi 130,000 pesos yung pera doon niya. Pupunta siya dito na student visa. 130,000 pesos, mga magkano yan? $4,000. Sa current living expenses namin as a family, isang buwan lang after na mga bills. Actually kulang pa, no. Pero siya kasi, siya lang mag-isa, wala pa siya masyadong bills. Yung bills niya pagpunta dito is room for rent. Yung sa telepono, hindi naman necessary na mag-plan siya. Ano lang muna, yung prepaid ba, tapos bili-bili siya ng murang packages na internet data, or sa tutuluyan niya, sigurado may internet na yan. Tapos yun, room for rent or shared room kung pwede. So baka yung 130,000 pesos or $4,000 pwede niyang i-extend, no, ng mga, ang hirap, magkano ba? 3 months, 4 months? I'm not sure mga Zach. Basta minsan kasi may nagtatanong ba nagsisend ng email sa akin na parang gusto nila ng sagot galing sa akin, which is napakahirap sagutin kasi halimbawa, ma-approve ba to Kuya Bisdak, or pwede ba ako mag-apply? Ang hirap kasi di natin alam, di ba? Hindi natin alam kung sino yung ma-approve or not, or halimbawa dito, kasya ba 130,000 pesos? Sa iba, kasya. Kasi either nakahanap sila ng trabaho kaagad, or meron silang ibang support system, no, na pagpunta dito meron silang kamag-anak or friends na nagpahiram ng pera or nagpa-stay sa kanila ng libre. Sa iba naman yung 130,000 pesos, napakahirap, very tight budget. Pero kung ako, let's say kung ako yung na-explain ko kanina, meron ako 130,000 pesos, student visa ko, alam ko limited yung work ko, alam ko na the next semester magbabayad pa ko ng tuition, I'm still confident mga kabisdak, igagrab ko pa rin, papunta pa rin ako dito with that money. And then I'll do my best talaga. Kakausapin ko lahat ng Pinoy na makikita ko dito. Baka kung meron silang pwedeng i-suggest na trabaho para sa akin or mga opportunity, yun, kapalan ko na yung mukha ko mga kabisdak. Kasi isa din pala mga kabisdak sa motivation or yung drive ng isang tao, no? Depende kasi ng status nila sa Pilipinas mga kabisdak. Kaya minsan, no, ang dami ko nakikita sa Facebook nagsasabi ng ganito, ganyan, bla bla bla. Dapat ang hirap kasi bawat tayo mga iba-iba yung status natin, no, sa Pilipinas. Halimbawa sa akin, ang hirap, mahirap kami sa Pilipinas, kaya yung drive ko, yung motivation ko umaapaw 1,000%. 1,000% yung binigay ko dito mga kabisdak. So yun, may mga halimbawa kung sa Pilipinas yung life doon is medyo komportable, sanay ka na nasa comfort zone ka ng parents mo, ng family mo, tapos pagpunta mo dito mag-isa ka lang, tapos kailangan mong i-budget yung pera mo. Yun medyo challenging yan para sa ganyang mga aplikante din mga kabisdak, no. Pero lang talaga, basta ang pinaka ultimate ko lang ma-i-suggest is research before ka pupunta dito. And then syempre be open-minded, no, na sa lahat ng pwede mangyari, at huwag mamili ng trabaho kahit anong work pa yan, kailangan pasukin.
So yun lang mga kabisdak, and salamat ulit no sa nagpadala ng ng letter. I'm not sure kung nasagot ko ng tama yung yung narinig I'm not sure kung na-discuss ko yung gusto mong marinig na galing sa akin, pero I hope na makakatulong. Pero I hope din na mayroong mga nanonood dito na mga kabisdak na mag-comment at magbigay ng payo kay letter sender no, kung ano yung tama. Kasi ako din medyo matagal na din mga kabisdak no, nung nag-student visa kami is 7 years ago, 7, 6, 5 years. I don't think I'm in the right position na mag-discuss talaga about student visa. So right mga kabisdak, so yun, paano ba yan? Sampay ko muna itong mga kabisdak kasi meron pa akong ibang isasampay dun sa washing machine. Alright, see you sa next vlog mga kabisdak. At tandaan nyo lagi mga kabisdak nos, mata sa langit, pa sa lupa. See you sa next vlog, bye bye.